pambalitaan. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. LPG may malaking bawas sa Hulyo. Extensyon ng renewal ng driver's license at rehistro ng sasakyan hanggang July 31 na lang ayon sa Land Transportation Office. Net satisfaction rating ng Marcos administration bumagsak sa record low na negative 13 batay sa latest SWS survey. At binabantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa ng tropical storm. Bagong bagyo, inaasahang papasok sa PAR mamayang gabi o bukas. Good news sa ating mga kasambahay dahil posibleng magkaroon ng hanggang 12 pesos na bawas sa presyo ang kada kilo ng 11 kilogram na LPG sa susunod na buwan. Ito'y bunga pa rin ng positibong epekto ng pagbaba ng tensyon sa gitnang silangan at sa kabila ng pagtatapos ng suspensyon sa singil sa excise tax. Ito ang balita ni Joan Nano. Inaasahang mararamdaman ng mga consumer ang malaking pagbaba ng presyo ng LPG sa Hulyo matapos bumagsak ang presyo nito sa international market. Kasunod ito ng paglagda ng Memorandum of Understanding ng Estados Unidos at Iran na inaasahang magdudulot ng pagluluwag ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Regasco CEO at LPGMA founder Representative Arnel T., sa kanilang monitoring sa global market, nakita nila ang malaking pagbaba ng contract price ng LPG. Ang ating pong monitoring sa ngayon sa presyo ng LPG, tingnan niyo po ito. Bumagsak na po ng $214 ang presyo ng LPG sa world market. Katumbas ito ng 12 pesos na bawas sa kada kilo ng LPG. Ibig sabihin, posibleng umabot sa mahigit 100 piso ang inaasahang matatapyas sa presyo ng kada 11 kilogram na regular na tangke. Ipinaliwanag ni T na bagamat hindi pa agad mararamdaman ng publiko ang epekto ng pagbaba ng singil. Inaasahan nila na magre-reflect ito pagdating ng Hulyo. Pero hindi pa po ninyo mararamdaman ngayon yan. That will be sa month ng July. But ang importante, malapit na yung inyong panalangin, ang ating panalangin na ang presyo ng LPG ay sana bumalik sa dating presyo before the conflict. Ito na po ang umpisa niyan. Samantala, kasabay ng inaasahang rollback sa presyo ng LPG sa susunod na buwan ang pagtatapos ng 3-month suspension ng paniningil ng excise tax sa LPG sa July 17. Matatandaang noong Abril ay sinuspinde ng pamahalaan ng excise tax sa LPG bilang tulong sa mga mamimili habang mataas ang presyo ng petrolyo. Kailangan din po natin ipaalam sa inyo na magtatapos na po yung 3 buwan na suspension ng excise tax. Next month, sa July 17 to be exact, ibabalik na po ng gobyerno yung 3 piso kada kilo sa excise tax po ng LPG. Git ni T, kahit maibalik ang excise tax, mas malaki pa rin ang posibleng epekto ng pagbaba ng pandaigdigang presyo ng LPG kaya't nananatiling positibo ang kabuuang epekto nito sa mga consumer. Pinasalamatan naman niya ang Department of Energy at ang pamahalaan sa pagtitiyak na hindi makararanas ng kakulangan sa supply ng petrolyo ang Pilipinas sa kabila ng mahigit 3 buwang krisis sa gitnang silangan. Pinayuhan din niya ang mga dealer at refilling plant operators na mag-ingat sa pagdadagdag ng inventaryo dahil inaasahan pa ang tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo kung magpapatuloy ang pagganda ng sitwasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabisto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang illegal operation ng LPG refilling sa San Pablo, Laguna. Sa isinagawang operasyon noong Huwebes, June 18, arestado ng pulisya ang 2 suspect sa illegal na operasyon. Habang nasabat sa mga ito
ang iba't ibang LPG cylinders, tractor na may kargang tinatayang 19 na toneladang LPG at iba pang parapernalya na nagkakahalaga ng nasa 8.2 million pesos. Magsasagawa pa ng follow-up operation ng mga otoridad upang mahanap ang iba pang mga suspect at matukoy ang lawak ng iligal na operasyon ng mga ito. Muli namang nagpaalala ang pulisya sa mga business operator na sumunod sa mga regulasyong ipinatutupad ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan at pananagutan ng bawat isa. Samantala, posibleng magpatupad ng malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa pagluwag ng tensyon sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa Department of Energy, maaaring bumaba ng 4 hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 8 hanggang 10 piso naman ang diesel at 9 pesos hanggang 11 pesos ang posibleng matapyas sa kerosene. Sinabi ng DOE na nagsisimula ng maramdaman sa world market ang positibong epekto ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunman, nilinaw ng ahensya na malayo pa rin sa presyong naitala bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan ang kasalukuyang antas ng langis. Ianunsyo ang final oil price adjustment sa Lunes at ipatutupad ito sa araw ng Martes, June 23. Hanggang July 31 na lang ang ekstensyon ng renewal ng mga driver's license, conductor's license, student permit at rehistro ng mga sasakyan. Ito ang pinaalala ng Land Transportation Office o LTO matapos palawigin ng 3 buwan ang bisa ng mga naturang dokumento at ang hindi pagpapataw ng multa para sa late renewals. Ayon sa ahensya, hindi rin muna papatawan ng multa ang mga may expired na lisensya, permit at rehistro para sa late renewal hanggang sa nasabing petsa. Pero pagkatapos ng July 31, ang mga dokumentong hindi pa nagre-renew ay isasailalim na sa umiiral ng mga patakaran at kaukulang parusa ng LTO. Pinapayuhan ng lahat ng mga motorista at may-ari ng sasakyan na agad nang magproseso ng renewal upang maiwasan ng abala at karagdagang gastos. Maaari namang makipag-ugnayan ng publiko sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO o bisitahin ang mga opisyal na social media page ng ahensya para sa karagdagang impormasyon. Nagbabala ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa publiko laban sa mga taong nagpapanggap na opisyal o empleyado ng ahensya na nangangako ng trabaho o proyekto kapalit ng pera o pabor. Inilabas ng ang babala matapos magtungo ang isang individual sa DPWH Central Office dahil sa pekeng dokumentong natanggap sa isang online messaging application. Binigyang diin ng ahensya na ang lahat ng appointment at opisyal na transaksyon ay isinasagawa sa pamamagitan ng lehitimong proseso at sa official communication channel lamang. Nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa PNP Anti-Cybercrime Group, CIDG at NBI upang matuntun at maaresto ang mga nasa likod ng nasabing modus. Hinimok din ng ahensya ang publiko na i-report ang ganitong klase ng transaksyon sa DPWH Hotline 16502. Gayun din sa DPWH social media accounts o mag-email sa citizensfeedback@dpwh.gov.ph. Muling isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw bunsod ng manipis na reserbang supply ng kuryente. Batay sa latest advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iiral ang yellow alert mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Sa ngayon ay meron lamang nasa 2,382 megawatts ang available capacity ng Visayas Grid.
na maaaring kulangin para tugunan ang 2,382 megawatts na peak demand. Sa ngayon ay may 16 na planta ng kuryente ang naka-force outage sa Visayas grid. Bunsod nito, posibleng magpatupad ng rotational brownout sa ilang bahagi ng region upang ma-manage ang manipis na power supply. Nakauwi na ng Pilipinas ang 38 mga Pinoy seafarer ng MV Hondius matapos na sumailalim sa quarantine sa the Netherlands. Sila mga Pinoy crew na sakay ng MV Hondius na una nang napabalita matapos na magka-hantavirus outbreak kung saan nasawi ang ilang pasahero ng barko. Sa kanilang pagdating sa Pilipinas, agad silang inasistehan ng mga kawani ng Department of Migrant Workers, OWA, Department of Health, Bureau of Immigration at DOTR. Tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na patuloy na makatatanggap ng sahod ang mga ito batay sa kanilang kontrata at muli pa ring i-employ ng may-ari ng shipping line. Bumagsak sa record low na negative 13 ang net satisfaction rating ng Marcos administration. Ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations para sa first quarter ng 2026. Batay sa resulta ng survey, lumabas na 32% ang nasisiyahan sa performance ng pamahalaan, habang 46% naman ang hindi kontento. Ayon sa SWS, 27 points na mas mababa ang marka na ito kumpara sa kaparehong survey noong November 2025, kung saan nakakuha ang Marcos admin ng positive 14. Ito na rin ang pinakamababang naitalang rating ng kasalukuyang administrasyon at pinakamababa sa loob ng 16 na taon. Pinakamataas ang satisfaction ng publiko sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon ng mga bata, pagtulong sa mahihirap at paglikha ng mga trabaho. Habang pinakamababa naman ang marka ng pamahalaan sa pagkontrol ng inflation, pagpigil sa pagsasamantala sa presyo ng langis at paglaban sa korupsyon. Ang survey ay sinagawa noong March 24 hanggang 31, 2026 sa 1,500 adult respondents nationwide. Pag-aaralan pa ng House Prosecution Panel kung ano ang magiging hakbang nito kaugnay ng conviction threshold o kinakailangan bilang ng boto para makakuha ng conviction sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, sa ngayon ay nakatutok muna sila sa pre-trial conference. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kung si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang tatanungin, mas mainam na maresolba na ang issue sa conviction threshold o kinakailangang bilang ng boto para makakuha ng conviction bago matapos ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero sa ngayon, nakatutok pa ang House Prosecution Panel sa pre-trial conference at sa ilalabas na pre-trial order ng impeachment court na magsisilbing roadmap o blueprint na hindi maaaring labagin sa paglilitis. Ayon sa kongresista, tatalakayin pa ng prosecution team ang magiging hakbang nila kaugnay ng conviction threshold. Siguro after this pre-trial conference, we will focus discussing this one, no? At come up also with the position of the prosecution kung meron ba kaming dapat gawin, kung ito ba ay qualified na to become a subject matter of a petition in court, no? Of course, we recognize also the legal position of the other parties with respect to the threshold. Nakasaad sa konstitusyon na walang sino mang impeachable official ang maaaring mahatulan liban kung may pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Sa kasalukuyan, 24 ang bilang ng mga senador, subalit nakadetene si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft. Samantalang nagtatago naman si Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court.
Kabilang sa mainit na usapin ngayon kung ano ang conviction threshold para sa impeachment trial kay VP Duterte sa gitna ng kinakaharap na kaso ng iba pang senador. Si Senate President Sherwin Gatchalian nanindigang boto ng 16 na senator judges ang kinakailangan para makonvict si VP Duterte. Pero taliwas dito ang paniniwala ni Representative Luistro. The threshold must depend on the number of senators within the coercive means or power of the Senate. No? That is my personal opinion also. But I do recognize the contrary opinion of the others. Samantala, ipinahayag naman ni House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong na in high spirits ang House prosecutor sa gitna ng pre-trial conference. Nanggagaling anya ang kumpiyansa ng mga ito sa mga ebidensya laban sa Vice Presidente para sa paglilitis. Our prosecution panel is in high spirits dahil unang-una yung ebidensya at saka yung mga articles at saka yung mga ipopropose, may ipapresenta ng mga testimonya at saka mga witnesses ay solid, no? Rock solid na madaling maintindihan ng korte, madaling maintindihan ng ating taong bayan. Tiwala rin si House Lead Public Prosecutor Luistro na sa tibay ng ebidensya magbabatay ng kanilang desisyon ang senator judges. My position on that is, kung malakas ang ebidensya, regardless of the fact that this is a political process, I think the senator judges will be inclined to look into the evidence and not based purely on political affiliation. No? Nonetheless, we would like to express our utmost confidence sa lahat ng ating mga senator judges. Sa Lunes, June 22, nakatakda ang pagpapatuloy ng pre-trial conference at pagsusumite ng 2 panig ng kanilang komento sa stipulation process. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ang International Criminal Court o ICC ng mga panuntunan para sa nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Nakatakdang basahin ang mga sakdal sa pagbubukas ng paglilitis sa November 30, 2026. Inatasa ng prosekusyon na magsumite ng trial brief, listahan ng mga testigo at mga ebidensyang hanggang August 31. Habang may hanggang October 30 naman ang defense team upang ilahad ang mga isyong tututulan nito at ang pangkalahatang nilalaman ng depensa. Magkakaroon ng 3 yugto ang paglilitis na kinabibilangan ng paghaharap ng ebidensya ng prosekusyon, mga kinatawan ng mga biktima at ng depensa. Nakasaad din na unang magbibigay ng opening statement ang prosekusyon na susundan ng mga kinatawan ng mga biktima at pagkatapos ay ang depensa. Inatasa ng hukuman ng prosekusyon na maghain ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga testigo bago ang paglilitis. Nananatili sa kustodiya ng ICC si dating Pangulong Duterte mula pa noong March 2025 at kasalukuyang sumasailalim sa panibagong medical examination upang matukoy kung akma pa siyang harapin ang paglilitis. 5 cargo forwarding companies ang sinampahan ng kasong kriminal ng Bureau of Customs dahil umano sa kabiguang maipadala sa mga pamilya ng libo-libong balikbayan boxes ng mga OFW. Ang reklamo inihain sa Department of Justice bilang bahagi ng investigasyon sa mga abandonadong kargamento sa mga pantalan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. November 2025 pa ipinadala ni Lorilyn mula sa Saudi ang kanyang balikbayan box para sana sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Subalit nakauwi na siya ng bansa pero hanggang ngayon ay hindi pa rin dumarating sa kanila ang kanyang ipinadala. Isa lamang siya sa libu-libong mga overseas Filipino workers o OFW na biktima ng mga cargo company kung saan inabot na ng 2 hanggang 3 taon subalit hindi pa rin nila natatanggap ang kanilang mga ipinadalang balikbayan boxes para sa kanilang pamilya. Marami na po kami mga OFW na nadidepress na until now hindi pa po namin nare-receive yung mga boxes namin.
So sa by email, nagre-respond po, mabilis naman din po yung pag-a-assist po nila sa amin at nabibigyan po kami ng pag-asa na at least kahit papano may tumutulong po talaga po sa amin. And then kasi isa rin po ako sa nasunugan sa Parañaque, so desperate po ako na makuha ko rin po yung box ko kasi wala po akong kagamit-gamit. Ang talagang main issue po dito is yung Makati Express at nakikiusap din po ako sa Makati na huwag na po kayong tatanggap ng mga bagahe sa ibang bansa dahil napakarami nyo pong mga Pilipino OFW na hindi po namin joke na pinupulot para lang mapuno ang isang box. Kahapon nagsampa ng ikalawang batch ng criminal case ang Bureau of Customs o BOC sa Department of Justice laban sa 5 cargo forwarding companies na umano'y nagpabaya sa libo-libong balikbayan boxes ng mga OFW. Ayon sa BOC, iniwan umano ng mga kumpanya ang mga kargamento sa mga pantalan matapos na makuha ang kabayaran at isinisi pa ang pananagutan sa kanila. Ang dali kasing sisihin ng BOC dahil hindi alam ng ating mga kababayang OFWs. Siyempre mga nagtatrabaho yan, pag tinignan nila yung website, parang sila sumusuko na lang. Nakakaawa talaga sila. Pag napakinggan nyo yung kanilang mga kwento, ilang buwan nilang iniipon itong mga boxes na to. Hindi ito yung overnight lang na nag-shopping. 5 kumpanya ang pinakahuling sinampahan ng kaso dahil sa kabiguang tuparin ng kanilang obligasyon sa mga OFW na nagtiwala at nagbayad para maipadala ang kanilang mga kargamento. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo ang Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lailo Cargo Forwarders, Mi Amore International Consumer Goods Trading, MT de Guzman Non-Specialized Wholesaler Trading, at Cargoplex Haulers Corporation. Pagdating ng mga boxes nila dito, hindi nila yan inisikaso, meaning hindi nila binayaran yung mga port charges, arastre, duties and taxes, BIR. Yan ay iniwan nila sa mga pantalan at hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin o pangako sa mga OFWs na ito ay makakarating sa mga bahay ng mga mahal sa buhay ng mga OFWs. Ayon pa sa BOC, may inihahanda pa silang kaso para sa 3 iba pa. Sa record ng ahensya, umabot na sa mahigit 42,000 na balikbayan boxes ang apektado ng mga reklamo na kanilang iniimbestigahan. Tinatayang mahigit 330 milyong piso rin ang kabuuang ibinayad ng mga OFW para sa mga padalang hindi agad nakarating sa kanilang mga pamilya. Sabi rin ng BOC na pinag-aaralan nilang magsampa ng karagdagang kaso kabilang ang large-scale estafa at posibleng cybercrime charges laban sa mga nasa likod nito. Samantala, sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, naipadala na ng libre ang karamihan sa mga naabandonang balikbayan boxes. Sa mahigit 42,000 kahon, mahigit 1,000 na lamang ang natitirang kailangang maihatid sa mga pamilya ng OFWs. Out of the 42,000 plus boxes na iniwan doon sa mga pantalan, mahigit 1,000 na lang yung kailangan pa nating padala dito sa ating mga kababayan. Blacklisted na ang mga kumpanya na sangkot sa nasabing modus. Pakiusap ng BOC sa ating mga OFW na i-double check muna sa kanilang website ang cargo firms bago magpadala ng kanilang kargamento. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At para naman sa ating weather update, isang panibagong bagyo ang inasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Batay sa latest forecast ng DOST Pag-asa, huling namataan na binabantayang sama ng panahon sa layong 1,590 kilometers silangan ng Southern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na 105 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay bahagya pang lumakas ang bagyo sa labas ng PAR habang kumikilos sa direksyon ng Philippine Sea sa timog na bahagi ng Luzon. Sa oras na pumasok ng Philippine Area of Responsibility, ito ay tatawaging Bagyong Francisco. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ng patuloy na paglakas ng bagyo at posibleng umabot sa typhoon category bukas, pero hindi ito inaasahan na maglalandfall. Subalit maaari pa rin itaas ang wind signal number
sa ilang mga lugar sa Northern Luzon. Pinapayuhan ng mga maapektuhang lugar na maging handa sa inaasahang epekto ng bagyo. Naranasan ng hailstorm o pag-ulan ng butil na mga yelo sa ilang mga lugar sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental noong Huwebes, June 18. Sa video na in-upload ni Carmelia Austria, makikita ang pagbagsak ng mga butil ng yelo kasabay ng naranasang pag-ulan sa kanilang lugar. Inakala ng mga residente na mayroong bagyo dahil sa lakas ng pag-ulan at hangin na kanilang naranasan noong Huwebes. Gayunman, batay sa paliwanag ng Pag-asa, severe thunderstorm na dala ng easterlies ang naranasan sa Negros Occidental. Ipinagutos na ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 11 ang permanenteng pagsasara ng sanitary landfill sa barangay New Carmen sa Davao City. Matatandaang 2 ang nasawi, 2 ang nasugatan, habang 1 ang naitalang nawawala matapos na magkaroon ng pagguho ng mga basura sa nasabing landfill noong May 20, 2026. Ayon sa DENR 11, pansamantalang ililipat ang operasyon sa isang bagong sanitary landfill facility upang hindi maantala ang pagtatapon ng mga basura at maiwasan ang anumang health at environmental risk na maaaring idulot nito. Pinagsusumite naman ang LGU ng draft ng safe closure at rehabilitation plan ng ipinasarang landfill sa loob ng 30 araw. Nagkasundo ang Israel at Hezbollah sa isang tigil putukan sa Lebanon matapos manganib ang mas malawak na US-Iran peace deal dahil sa muling pag-igting ng labanan. Ayon sa mga ulat, nagkabisa ang ceasefire noong Biyernes sa tulong ng mga negotiator mula sa Estados Unidos, Qatar at Iran. Sinabing nakipag-usap si US President Donald Trump sa Israel upang hikayatin ito na sumang-ayon sa tigil putukan. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin ang pag-atake ng dalawang panig at kapwa inaakusahan ang isa't isa ng paglabag sa ceasefire. Mahalaga ang pagwawakas ng labanan sa Lebanon dahil isa ito sa mga kondisyon upang maisulong ang mas malawak na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at muling ganap na mabuksan ang Strait of Hormuz sa pandaigdigang paglalayag. Hindi natuloy ang nakatakdang pag-uusap ng mga kinatawan ng Estados Unidos at Iran sa Switzerland, kaugnay ng kasunduang naglalayong tapusin ang sigalot sa gitnang silangan. Ito'y matapos makansila ang biyahe ni US Vice President J.D. Vance sa na dapat sana ay dadalo sa mga negosasyon dahil sa patuloy na ofensiba sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon na naglalagay sa kasunduan sa panganib. Sa halip, magtutungo ng Switzerland ang US Special Envoy na si Steve Witkoff para ipagpatuloy ang mga pag-uusap. Sa panig naman ng Iran, inaasahang babiyahe rin si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kasama ang ibang delegado para sa pagsisimula ng mga negosasyon na layuning talakayin ang mga susunod na kasunduan at ang pagpapatupad ng 60 days na interim agreement. Ayon sa Switzerland, nagpapatuloy ang mga paghahanda para sa pag-uusap habang hinihintay nila ang mapagkakasunduang bagong petsa para sa pagpupulong. Inaprubahan na ng pamahalaan ng Japan ang malaking pagtaas sa visa fees para sa mga dayuhan simula sa Hulyo ngayong taon. Mula sa kasalukuyang 3,000 yen, aakyat sa 15,000 yen ang bayad para sa single entry visa habang tataas naman sa 30,000 yen
ang multiple entry visa. Ayon sa mga opisyal, ito ang unang pagtaas ng visa fees mula pa noong 1978. Ang inflation at paghina ng halaga ng yen ang nakikitang dahilan ng pagtaas ng visa fee. Sa kabila nito, naniniwala ang pamahalaan ng Japan na hindi agad nito maapektuhan ang pagdagsa ng mga foreign tourists sa bansa. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 16, versikulo 11, na nagsasabi, Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan, magpakailanman. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.